114 days na. Ni Juan ang buntis. Ayan, nagbigay lang tayo ng ano mga kababoy. Diba, dapat sa araw ng panganak hindi tayo magbibigay ng pagkain. Ito, 200 grams lang to na feeds. Kasi sinabayan ko to ng Amoxil V at LFB. So, 3 days bago manganak yung ating inahin. Kahit hindi isa exact na 114 days. So, papainumin daw ng 3 araw bago manganak ng Amoxil V at LFB, sabi ng technician. Pero ngayon, 114 days. Ngayon pa ako nagsimula magbigay ng LFB at saka Amoxil V. Ayan. Kaya nagbigay ako ng pagkain sa kanya. Konti. Kada pagkain, 200 grams lang. Tapos kalahating 2 liters na tubig. Ayan. Para may mainom pa rin siya na tubig. Kasi wala tayong drinker sa kanya. Yun yung suso niya bagsak na. Tapos, alam niyo yung nipple ng biberon? Yan kasi yung palatandaan ko pag ganyan na ng formado ng gatas ng ating inahin. Yan, malapit na yan siya mga anak. Tapos kanina, usually, naglalabas to siya ng dumi hapon o di kaya gabi. Pero, kaninang umaga, mga alas 8, tapos nitong mga alas 11, bali 2 beses na siya nagdumi. Tapos pakunti-kunti. Isa yun sa palatandaan na yung malapit na mga anak yung inahin natin. Pero sa ngayon, hindi pa natin siya napapakitaan ng sign na nagli-labor siya. Yung malikot, yung nangangagat, yung hindi siya mapakali. Hindi pa naman siya sa ganun na wala pang ganun. Tapos ito yung niya, likod. Ayan. Kung sa Bisaya pa, butoy na kayo. Hubag na jud kaayo. Ayan, sip-sip pa rin siya ng tubig. So, ito lang yung kabuuan nating farrowing pen na ginawa sa ating inahin mga kababoy. Itong kawayan natin. Yan. Ito. Pag ganyan, yung katulad dun sa kabila, yun. Papalitan na natin yan ng kawayan kasi meron naman tayong naka-ready dito na kawayan. Tsaka ito palang mga bintana dito sa gilid yan. I-assemble namin yan mamayang hapon pag magli-labor na talaga yung ating inahin. Symbol lang yan kasi lalagyan natin yan ng mga biik. Gagawin natin kulungan. Dito lang din natin lalagyan. Dito natin yan yung simbolo. Dito. Diyan. Hindi na kami gumagawa ng crib para sa biik. Kasi lang naman nasa 3 araw lang naman yan sila naka-crib. Ikukulong yung mga biik. Kaya hindi na kami gumawa. So yun na lang yung ginagawa namin. Yung mga lumang bintana namin. Kaya simbol yan ng kapatid ko mamaya. Tapos pag 3 araw, baklas na naman. So, mabilis lang na trabaho. Tapos ito, kasi bintana itong nakalagay dito, pinalitan ko na nitong itong screen. Yan, para kulungan ng mga biik. Yung kasi yung bintana, pag yun yung nakalagay dito, natutulak-tulak yung bintana. Kaya ito na talaga, para safe talaga, safety yung mga biik natin sa loob. At saka, presko pa kamo kasi yung hangin. Ayan, presko. Labas-pasok lang yung hangin. Tapos pag naman, para mas dobling safe naman, lagyan natin dito ng sako dito sa baba. Kasi baka may mga insektor, mga napapasok ba dito sa baba. So lagyan natin yan dito, kahit dito lang ng sako. Mga 2 ganyan. So presko pa rin, may hangin pa rin nakakapasok. So ito na yung inahin natin, butoy na. So far, wala pa namang sign na nagli-labor siya mga kababoy. Yun nga lang, yung kanina, 2 beses na siya nagdumi at pakunti-kunti lang. So yun pa lang naman. At saka yung pagdudumi pala ng baboy, pag maya nagdudumi, isa yun sa sign na magli-labor siya. Aside dun sa pagdudumi, wala na pong iba. So yun pa lang naman. Hindi pa naman siya yung nagwawala, yung hindi mapakali. Wala pa namang ganun. So yun lang po muna yung update mga kababoy. Ito sa ating 114 days na inahin. Happy farming po sa lahat.